Umaga na po tayo sa lahat po ng mga sa barangay at piyesta po, talagang ganito nagkakaroon tayo ng problema po. Lahat po kaming judge ay umaga na po, may pasok pa kayo mamaya. May turo pa ako. Magtuturo pa ako ng 7 o'clock. Kami dalawa teacher kami. Sacrifice po to. Okay, tanong ko, if ever na manalo ka sa contest nito, ano ang malaking ibabahagi mo sa ating komunidad? Okay, this is the last part of the competition na kung saan 30% sa beauty, 70% sa intelligence. I know for a fact na I'm not that totally beautiful sa paningin ng iba, pero nice ko lang po sabihin sa lahat, we are all beautiful in our own little way. Now, bumalik tayo sa katanungan, kung ako nga daw po ba ay mananalo sa patimpalak na ito, ano nga daw po ba ang malaki kong mayaambag? 50% beauty. Bumalik tayo sa katanungan. Kung mananalo daw po ba ako sa patimpalak na ito, ano nga daw po ba ang malaking mayakambag ko sa ating lipunan? Nais ko lamang pong sabihin sa lahat na hindi natin kailangan ng titulo, hindi natin kailangan ng corona, hindi natin kailangan ng sash, ng bouquet, para lamang makaambag sa lipunan. Ano yun? Aantayin mo lang manalo ka sa patimpalak bago ka makaambag sa iyong lipunan ginagalawan? Bilang isang tao, responsibilidad mong maging isang mabuting tao, maging ma-influensya sa iba, gumawa ng tama, irespeto ang iba, at gawin mong tama ang buhay mo. Hindi mo kailangan manalo sa patimpalak para makaambag lamang dito sa mundo. Lagi natin tatandaan, bakla ako. Hindi ako ganun kaganda, hindi ako ganun kayaman. At alam ko rin po, dito sa lipunan, hindi ako ganun kapopular. Ngunit ang isang ambag ko lamang po dito sa ating lipunan ay naging isang mabuting tao ako. Isang mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting kaibigan. Yun lamang po, sapat na po yun para makapag-ambag ka dito sa mundo. Hindi mo kailangan magbigay ng pera, hindi mo kailangan magbigay ng salapi, kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka katalino, ang tanong, naging mabuti ka bang tao? Dito sa mundo, ang pagiging mabuting tao at ang pag-aambag dito sa lipunan ng ating ginagalawan ay hindi kailangan ng material na bagay. Ang kailangan lamang ang sarili mo, ang pagiging isang tunay na tao. Maraming salamat po. Good morning. Ito yung tanong ko sa'yo. Candidate number 3. Listen, are you ready? Yes. Okay, here's the question. Ano yung pinakamabigat at pinakamasamang kasalanan na nagawa mo sa buhay mo na gusto mong ipagmalaki? Ano yung pinakamabigat at pinakamasamang kasalanan na nagawa mo sa buhay mo na gusto mong ipagmalaki at bakit? Okay, once again, allow me to say this. As a young contender, judges, I don't want you to expect with my answer once again. So allow me to answer the question based on my own opinion as a youth or as a bata or based on my intellectual capacity. Go back to the question is, ano nga daw po ba ang kasalanan na aking nagawa na gusto kong ipagmalaki? Pinakamabigat na kasalanan na gusto kong ipagmalaki. Yun po ay ang pagsagot ko sa aking nanay. Bakit ko po nasabi mga ginigilo kong manonood at jurado? Opo, proud po akong ipagmalaki na nasagot ko ang aking nanay. Ngunit hindi sa maling pamamaraan. Proud ako para ma-influensyahan ko ang mga maliliit na bata, ang mga kabataan na huwag mong suwayin ang utos ng iyong ina. Dahil bandang huli, hindi lamang ito para sa iyong ina, kundi para lang din ito sa kabutihan mo bilang isang bata. Kung kaya't ayun po ang isang pinakamabigat na problema ang aking ginawa, na handang-handa ako o magiging proud ako na ipagmalaki. Dahil sa pamamagitan ko ng boses, for being proud for that problem, then definitely, pwede ko pong ihingkayat ang bawat isa hindi sa maling pamamaraan na proud ako dahil sinagot ko ang aking ina. Kundi proud ako para ipamungkahi sa ilan na kailanman anumang bigat
ng sampal ng isang kamay ng isang ina ang dumapo sa iyong mukha bilang isang anak, huwag mong susuwayin dahil ang sampal na yon ang magbibigay sa iyo ng leksyon at para maging ikaw matagumpay sa iyong buhay, sa iyong kinabukasan. Dahil ika nga po nila na ang suway ng isang magulang o ang isang ina ay hindi ito masama. Bagkus, isa lamang itong leksyon sa kanyang anak para sa kaikabubuti nito at para pumunta sa direksyong alam nitong dapat at tama at higit sa lahat sa positibong pamamaraan. Marami pong salamat. Yung pa rin, di ba? Hello, candidate number 13. Here is my question. Sino ang pipiliin mo? Yung mahal ka o yung mahal mo? At bakit? So, okay, bago ang lahat, nais ko lang sabihin sa mga nerd kasi ako, sabi nila, bulong-bulungan, luto ko daw kasi si daddy nandiyan. Nais ko lang sabihin sa lahat, ang pinaglabanan ko is 30% talent, 70% QA. Lumaban naman po ako ng patas. Naway, Tama, tama. Hindi, ganito na lang. For fairness, hindi na lang ako magja-judge dito sa top 5 kasi ang pinapalabas nila dahil malapit sa akin si Cindy or magkakilala kami ni Cindy, luto ko daw. Tama, So hindi na lang tama. ako magja-judge, hindi na lang ako mag-i-score para wala silang masabi. Oh, tama, Para in the name of fairness, para, di ba? Yes. Ibibigay ko na lang sa kanila yung paano na makapag-score kasi hindi para dungisan ko yung sarili ko sa ganito. Maraming beses na ako nag-judge sa mga prestigious pageant. Hindi para lutuin ko dito. So dahil hindi nyo kasing ganda si Cindy, dahil hindi nyo kasing sexy, wala siyang karapatan pasok sa top 10, di ba? Okay, hindi na ako mag-i-score. Sila na lang para wala silang masabi. Okay. Bunot ka uli. Bunot ka uli. Madam, asan yung may wagang lugaw? Yan. Ayan na, okay. Sino ang judges mo? Diretso na tayo, Cindy, umaga na. Dami na natin nakakabala. Morena po. Ayan. Madam, ikaw na. Good morning. Good morning na umaga. Ang ganda mo kaya, tsaka mayroon kang criteria. Mababa lang ang beauty. Tsaka nagre-reflect naman kung ano yung tunay na beauty sa'yo. Kaya. So, your question is, if money has been perceived as the root of all sins, then why does our church, which is the highest spiritual institution, collects and asks for this from its people and the rest of the community? Again, the question is, if money has been perceived as the root of all sins, then why does our church, which is the highest spiritual institution, collects and asks for this from its people and the rest of the community? Isa yan sa mga kabalintunaan o paniniwalaan natin mga tao na ang pera ay ugat ng kasamaan. Ngunit lagi natin tatandaan, money has no rational mind. We people, we are all responsible kung paano natin gagamitin ang pera. Kung gagamitin ba natin ito sa mabuti o kung gagamitin natin ito sa masama. Natural, kung gagamitin mo ito sa masama, magiging masama ang pera para sa iyo. Pero kung ito ay gagamitin mo sa mabuti, sa magandang pamamaraan, magiging maganda ang pera para sa iyo. Dito sa mundo, kaya nga tayo nag-aaral para makakuha ng magandang trabaho. Kaya nga tayo nagsisikap para maabot ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nila, hindi pera ang nagpapasaya sa tao, kundi contentment. Hindi ako naniniwala doon. Kasi naniniwala ako na kapag may pera ka, pwede ka maging masaya. Kapag nakakabili ka ng gadget, nakakabili ka ng kotse, natutustunan mo, pangangailangan ng iyong mga magulang, hindi ba napakasaya? Dito sa mundo, ang sabi nila, contentment ang pinakamahalaga at ang pinakamasaya kaysa sa pera. Pero huwag kang maging kontento kung anong estado meron ka. Kung gusto mo pang mangarap ng mas malaki, mas subukan mo pang mangarap. Dahil lagi natin tatandaan, ang pera gawin mo sa mabuti at huwag mong gawin sa masama. Maraming salamat po. Good morning po. Good morning, candidate number 3. Good morning din po. Babalik na rin yung sitwasyon. Ha? Kung ikaw ang lalaki,
meron kang jojowahin na bading, ano ang mas mamahalin mo? Yung bading na magandang mahirap o bading na tsakang mayaman? Pwedeng paulit po, madam? Kung ikaw ay isang lalaki, ano sa tingin mo yung karapat-dapat na mahalin mo? Isang baklang mahirap pero maganda? O isang baklang mayaman pero tsaka? Okay, thank you for that very wonderful question. You know what? Let me give you a trivia when we are talking about beauty. Beauty, there have two types. Beauty from the outside and beauty from the inside. That's why I rather choose ang baklang maganda, ngunit walang pera. Bakit kamo? Dahil kapag sinabi natin kagandahan, hindi lang naman ito'y nangangahulugan kung maganda ka sa panlabas na kaanyuan. Bagkus kung meron kang kagandahan sa loob ng iyong puso, na siyang magbibigay inspirasyon sa bawat isa, anumang status ng buhay ang meron ka, o kung anuman ang meron sa parte ng dalawa mong hita o binte, then definitely, pwede kang magmahal anumang uri o kasarian ang meron ka. Because at the end of the day, ladies and gentlemen, love is not only for genders, for your person, for your physical appearance, but because love, we are all deserving of it. We should always give love for one another, regardless of our differences. Ladies and gentlemen, mas nanaisin ko pong piliin ang magandang mukha, mas maganda, ngunit mahirap. Dahil naniniwala po ako na hindi sa lahat ng pagkakataon, kagandahang mukha ang dapat natin ipakita sa ilan, kundi dapat meron din tayong puso na handang magmahal ng kahit ninuman, anumang status ang buhay ang mamahalin mo, then definitely, you are worthy to be loved and to love. Thank you and good evening. Okay, magandang umaga. Good morning. Ako tayo September 14. So ito yung tanong ko. Sang-ayon ka bang ibigay sa taong may nag-aagaw ng buhay ang puso ng mahal mo sa buhay ng isang kumatos at bakit? Again, sang-ayon ka bang ibigay sa taong nag-buhay ang puso ng mahal mo sa buhay ng isa ng kumatos at bakit? Thank you so much. This is the most crucial part of the competition, as we are not just being scored through beauty but also our intellectual capacity. Now, if I'm going to recap the question that was just asked to me, am I willing to donate the heart of the person that I love in return or in exchange to the person who is suffering from comatose? Well, ladies and gentlemen, I will firmly be saying no. I am not willing to donate the heart of the person that I love. Mainly because, one, the person who might be in the comatose stage might have suffered simply because of his or her actions in the past, which means that another person should not be punished for something that they have not done. It should not be the person, or it shouldn't be the other person to suffer para lang sa mga kamalian that might have caused for that person to comatose. Ladies and gentlemen, I chose to love that person because I love him and he loved me. And because of the love that we have for each other, I will not let him suffer. I will not let him donate his heart. It's because he doesn't deserve that. He doesn't deserve to die for the sake of letting someone to live. Dahil minahal niya ako, hindi ko ibibigay ang puso na binigay niya sa akin. Marami pong salamat. It's your turn. May candidate na ba siya? Okay. Yung tanong ko sa'yo napapanahon, napag-uusapan ng buong Pilipinas. Okay, nakulit ka kasi ngongo ako eh. Yun ako. Anyway. Sabi nila, ang taong 2023 daw ay ang taon ng paghihiwalayan. Isa sa magandang halimbawa nito ay ang isang sikat at kilalang personalidad sa showbiz na Kathleen.
Ang katanungan ko sa iyo ay ganito. Bakit may mga tao or mag-partner sa buhay na mas pinipili na lang na sumuko at magpalaya kaysa manatili sa relasyon na napakatagal na nilang nabuo? Ayun. Okay, maraming salamat po sa inyong napakagandang katanungan. Kung ako nga daw po ba itatanungin, bakit kailangan, again, yung question. Bakit may mga tao or magparelasyon na mas pinipili na lang na sumuko at magpalaya kaysa mag-stay sa relasyon na matagal na nilang nabuo? Okay, thank you for that wonderful question. Mga minamahal kong manonood at minamahal kong hurado, may katanungan mo ako sa inyo. Nagmahal na ho ba kayo? Nasaktan na ho ba kayo? Well, that's the part of the life. Na kapag nagmahal ka, alam mo sa sarili mo na darating ka sa punto ng buhay mo na masasaktan ka sa taong pinili mong mahalin. Dahil naniniwala ko ang mga minamahal kong manonood at minamahal kong hurado, hindi ka matututo sa pagmamahal kung hindi mo pagdadaanan ang tinatawag natin na kasakitan sa ating sarili. At bilang isang kabataan, I have 3 years relationship in my life. Pero dumating ko sa buhay ko, na dumating ko na ako ho ay lokohin niya. Pero imbis ko na siya iwan ko, mas pinili ko kong mahalin ho siya. Dahil naniniwala ho ako na ang mga alaalang mabubuo, yun ho ay masisilbing treasure para ho sa akin hanggang sa aking pagtanda. Dahil naniniwala ho ako mga namahal kong manonood at minamahal kong orado. Sa kalagayan po namin LGBTQ member, bihira lamang po ang makahanap ng tunay na pagmamahal. Dahil naniniwala ho ako na ang tunay na pagmamahal, doon mo ho may papakita sa partner mo ang kahalagahan ng buhay. Thank you and good evening. Ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na bakla para sa iyo? At paano mo itong ipinapakita sa iyong pang-araw-araw na buhay? Come again, ma'am. Ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na bakla para sa iyo? At paano mo ito ipinapakita sa iyong pang-araw-araw na buhay? Nais kong, tulad ng matura ng aking nasabutan kanina, nais kong ipamungkahi sa inyo na ako po ay nakapagtapos sa kursong pagpapakadalubhasa sa larangan ng asignaturang Pilipino. Gayunpaman, tulad ng aking naturan, Katagalugan ang inyong naituran sa aking isipan, Katagalugan din ang aking kasabutan para sa inyong harapan. Balikan natin ang katanungan, bahagi nga ba o ano ang ibig sabihin ng pagiging isang bakla para sa akin at ano ang paano ko pinapakita sa pang-araw-araw na buhay. Kapag sinabi nating bakla, maraming natatawa, maraming hindi namamangha sa mga mata ng madla. Ngunit kapag sinabi nating bakla, maraming parte ng LGBTQ community, nais ko po munang hingiin ang katahimikan ng lahat. Maraming salamat po. Maraming parte ng LGBT ang mga naging tagumpay o nagtagumpay sa kanilang buhay. Paano ko po ba ipapaliwanag sa inyo ang pagiging bakla? Kapag sinabi nating bakla, ito ay ekonomiya ng bahagi kami sa lahat na kung saan, kung ano ang pagiging masaya sa iyong pamumuhay, kaming mga bakla ay magiging masaya sa normal naming pamumuhay. Hindi man ito parte ng ating kasarian, ngunit paano ko po ba maipapakita sa aking pang-araw-araw na buhay? Ang taong nasa inyong harapan ay hindi po tanggap ng kanyang ama. Nagsumikap ang taong nasa inyong harapan mula elementarya hanggang pansekundarya at nakakamit at nakatamasa ng pagiging isang valedictorian student sa kanyang paaralan. At tumungtong ng kolehiyo, nakapagtapos
ng pagiging isang guro at nakatamasa ng pagiging isang magna cum laude sa kanyang pagtabuho ng kolehiyo. At isa sa pinakaparte na masaya dito sa pagiging bakla na kailanman hindi sa kasarian ng isang tao na babase ang tagumpay ng nahaharap mo sa buhay. Bagkus, ang tunay na tagumpay ay ginagamitan ng kilos at gawa patugatok ng iyong tagumpay. At lagi nating iisipin ang tulad ng naturan ng ating mahusay na bayani na si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonga mula sa nobelang El Filibusterismo na kailanman hindi natatalikdan ang tunay na kasarian ng isang tao para sa kanyang pang-araw-araw na buhay upang makamit ang tugatog na tagumpay para sa sarili nila. Bagkus ang tunay na tagumpay ay iniaalay tungo sa puso at kabusilakan ng kanyang buhay. At lagi nating iisipin ang tunay na simbolismo ng Universidad ng Pilipinas ng statwa o oblation na kanilang tinatawag. Ialay natin ang buong puso at katawan anuman ang iyong maging kasarian, basta parati para sa iyong sariling buhay. Maraming salamat po. Class, again, isa pa. Ano ang mga katangian na sa tingin mo ay nagpapakita ng isang malakas na huwaran para sa komunidad ng LGBTQ+. At paano mo pinamalas ang mga katangiang iyon? Ang isang katangian ng isang LGBT na kanyang ipinapamalas at nais na ipakita sa nakararami ay ang pagiging totoo niya sa kanyang sarili bilang isang tao. Marahil ang bawat taong naririto, 90% ay mga LGBT miyembro. Sa kabila ng kanilang panlalait at pangkukutya sa pang-araw-araw na buhay, ginagamit nila itong lakas upang lumaban sa lahat ng hamon ng buhay. Ginagamit nila itong sandata para harapin ang lahat ng mga taong nais mangapi at manakit sa kanila. At yun ay isang kalakasan ng isang LGBT, ang magpakatotoo ka sa sarili mo bilang isang tao. Sapagkat naniniwala po ako na if you are true to yourself, ang lahat ng tao dito sa daigdig ay tatanggapin ka kung ano at sino kang nabubuhay dito sa mundo. Walang halong pandaraya, walang halong pagdadalawang mukha. Ipakita mo kung ano at sino ka bilang isang tao. Ipakita nyo kung ano ang tunay ng lakas bilang isang tao, na kung ano ang kayang gawin ng isang lalaki at ng isang babae, ay kaya rin natin mga LGBT na nakapaligid dito sa daigdig. Ipamalas natin sa kanila ang tunay na talento, ang tunay na pagkatao ng isang tao na walang sinusukuan at walang inaayawang laban, sapagkat tayo ay pinanganak dito sa mundo para lumaban at hindi para pumawi. Maraming salamat po at magandang gabi.